Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 931 hanggang Kabanata 940. Kabanata 931. Nagdilim ang mukha ng one-star King of War. Hindi ko akalaing magiging one-star King of War ka. Mukhang plano ninyong tulungan si Young Master Quinten kahit ano pa ang dahilan o kahihinatnan, ha? Mukhang may mga taong nagbabago pagkabalik nila. Nagkomento Jack habang tinitigan niya ang lalaki na may mahinang ngiti. Bata, hindi ito ang oras para magsalita ka. Pupuntahan ka namin pagtapos namin sa babaeng ito. Tahol ni Hunter habang tinatitigan ang mga dagger jack. Nagsalita si Caleb habang nakatayo sa gilid nila. Tito, grabe talaga ang taong ito. Kailangan mong bugbugin siya ng husto kahit na hindi mo siya patayin. Turuan siya ng leksyon at siguraduhin hindi siya makakabangon sa kama kahit kalahating buwan man lang. Napangisi si Caleb sa loob. Ang babaeng ito ay tila hindi mas malakas kaysa sa isang star na hari ng digmaan at tiyak na hindi siya mapapantayan ng kanyang tiyuhin. Hanggat hindi siya makaya ng tiyuhin ni Caleb, maaari nilang sundan ng dalawang babae kapag umalis ang kanyang tiyuhin. Maaari nilang dalhin ang mga babaeng iyon sa isang hotel para magsaya. Tungkol naman sa lalaki. Simple, siya ay papatayin. Kalahating buwan. Nananaginip ka ba? Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Lana habang nakaturo kay Hunter na sinasabi, Hunter, isa. Ng 3-star King of War. How dare you allow your pamangkin to do whatever he wants? Makakatanggap ka ng matinding parusa ngayon mula sa iyo talaga. Oh. Gusto mo akong parusahan? Ikaw ang nananaginip. Napangisi si Hunter sa loob. Sino ka sa tingin mo? Ang Diyosa ng digmaan o baka ang Supreme Warrior? Paanong may karapatan ng isang batang tulad mo na parusahan ako? Mariin niyang ibinato ang mga kamao at tinutukan si Lana at sumipol ang hangin sa bilis ng bawat suntok. Wala ako sa mood magpaliwanag sa'yo. Pakiramdam ni Lana ay hindi pa rin siya maniniwala ni Hunter. Inihagis ni Lana ang kanyang kamao nang bumangga ito sa kamao ng kalaban. Inaasahan ng mga kalalakihan mula sa pamilyang Quinten ang paningin ni Lana na lumilipad pabalik. Kaya naman nabigla sila nang makita ang King of War Hunter na si Moore na nag-zip sa ere. Naabutan nila na ang naka-airborne na si Hunter Moore. Paanong nangyari te? Ang bilis. Nakakatawa. Naging berde ang mukha ni Hunter habang napakabilis ng paggalaw ni Lana. Pinalipad pa lang niya pero naabutan niya ito ng napakabilis. Gumapang ang mga labi ni Lana sa isang nagbabantang ngiti habang sinuntok ng matalim ang tiyan nito. Pumulwak ang dugo sa bibig ni Hunter at agad na nagbago ang takbo ng katawan nito. Pumagsak siya sa sahig. Naghagis si Hunter ng isang subo ng dugo nang lumitaw ang ilang manipis na bitek sa sahig. Tiyuhin. Sumigaw si Caleb habang ang lahat ay bumungad sa kanya na ganap ang lahat ng napakabilis. Ang tiyuhin na inaakala niyang walang talo ay natalo ng isang babae at ang pag-atake ay tila brutal din. Hindi kita papatayin ngayon, ngunit kukunin ko ang isang daliri mo bilang isang aral na maiisip mo. Napatingin si Lana kay Hunter na nakahandusay sa lupa at may dugo sa gilid ng bibig. Naglabas siya ng punyal at lumuhad sa tabi niya. How dare you? Ako ay isling 3-star King of War. How dare you attack me after him fight for this country for so many years? Tiningnan ni Hunter na masama si Lana. How dare you say na isa kang King of War? With that, pinasa ni Lana ang dagger sa kamay niya. Kabanata 932. Parg. Ang maputlang mukha na hari ng digmaan na si Moore ay umungal sa sakit ng maputol ang kanyang daliri. Sa kabila ng kanyang paghihirap, tinitigan niya ng masama si Lana sa halip na magpakita ng takot at ang paningin sa kanya ay talagang ligaw. Umisi si Lana, mukhang hindi ka kumbinsido sa parusa mo. Kalmadong tumayo si Lana habang pinupunasan ang dugo sa kanyang punyal. Siguradong pagsisisihan mo ito, ungol ni Hunter sa nagngangalit na mga ngipin. Ito ang leksyon mo.
Huwag mo akong sisihin na tapusin ka sa susunod kung tatanggi ka pa ring magsisi at magbago ng lakad mo. Komento ni Lana. Isang malamig na ngiti sa kanyang mukha habang siya ay umalis kasama jacket si Lina. Ang isa pang lalaking kasama ni Hunter ay isa ring hari ng digmaan, isang 2-star King of War noon. Nanatili siyang nakaugat nang makita niya si Hunter na umaatake sa kanya at lubos siyang nabalisa sa mga pangyayari. Walang kalaban-laban si Hunter sa babae at natalo siya sa loob lamang ng ilang sandali. Magiging pareho sana ang resulta kung siya ang umatake sa kanya, bagsak din sana siya. King of Warmore, okay ka lang ba? Ng mga bodyguard ang tumayo at tumakbo papunta sa kanya. Tito, kumusta ka na? Natakot si Caleb sa nangyari at mabilis na tumakbo papunta sa gilid ni Hunter. Hindi niya akalain na ang babae ay makakabuti sa kanyang tiyuhin ng ganoon kahusay, hindi niya nakitang dumating ito. Bakit napakalakas ng babaeng iyon? Tumayo si Hunter habang hawak ang kanyang pulso, sinabing, kailangan muna nating pumunta sa ospital. F-sick. Hindi ko papakawalan ng ganoon kadali ang babaeng iyon. Pero na. Kailangan na nating magmadali sa ospital para matigil ang pagdurugo. Ang dalawa pang Kings of War ay agad na humiling sa iba na gumawa ng paraan upang maipadala nila si Hunter sa ospital. Hindi ko akalain na mabibigo ang tiyuhin ko na talunin siya. Mukhang hindi ako makakasama sa dalawang babae. Dismayado si Caleb habang nakatingin sa sasakyang papaalis sa kanyang paningin. Parehong mga babaeng bells na bihira niyang makita at lalo lang nadagdagan ang pagnanasa niya sa mga ito dahil sa pagkatalo niya. Gusto niyang pagsisihan nila ang kanilang ginawa. Gusto niyang lumuhod sila sa harapan niya at humingi ng tawad. Young Master, ang babaeng mas mahusay na kakayahan sa pakikipaglaban ay talagang mahusay, ngunit ang natitirang dalawa ay tila hindi mahusay na manlalaban. Kahit hindi natin makuha yung may maskara, baka makuha natin yung isa, no? Mungkahi ng isa sa mga bantay ni Caleb. Naningkit ang mga mata ni Caleb sa narinig. Tama iyan. Bakit hindi ko naisip yon? F-sick, imbestigahan mo silang tatlo at alamin kung saan sila nanggaling. Gusto kong malaman kung saan sila tanmutuloy. Aagawin natin ang babae mula mismo sa airlocking na bigyan ng pagkakataon o kunin kapag umalis na siya sa bahay niyang mag-isa. Kabanata 933. Buong desisyon, itinuro ni Caleb, sige. Mabilis na gumalaw. Kayong dalawa, sundan sila sa iyong sasakyan upang makita kung saan sila nakatira. Maging matalino at panatilihin ang iyong distansya, huwag hayaan silang makita ka, maunawaan. Hindi naman kasi malayo ang nilakad ng tatlo at hindi sila nakarating sa restaurant sakay ng kotse. Tiyak na maaabutan sila ng kanyang mga bantay kung mabilis silang sumunod sa kanila. Oo, young master. Magalang na tumango ang dalawang bodyguard at palihim na sumunod Jack, Selena, at Lana. Samantala, kalahating araw na kaming nasa labas pero wala kaming nakitang magagandang tindahan na angkop para makipagnegosyo. Pagod na. Pagod si Selena pagdating sa bahay. Naligo siya at humiga sa kama. Hindi naman namin kailangang magtrabaho pero siguradong hindi uobra sa amin kung hindi kami magnenegosyo. Tatanungin tayo ng mga tao at ang ating pinagmulan. Sa sandaling iyon, ang mga miyembro ng pamilya Lambert ay dumating sa Eastfield at sinimulan ang kanilang pagsisiyasat ng palihim. Nang marinig ang ulat ng insidente, ang ikatlong elder ng pamilya Lambert, si Tao Lambert at ang amo ng pamilya Freeman, si Louis Freeman ay nagsuot ng masamang ekspresyon. Nalaman nila iyon jacket ang kanyang pamilya ay umalis sa Eastfield ng gabing-gabi. Umaasang hahanapin nila sila. Nag-usap-usap ang mga Lambert bago sila gumawa ng desisyon at pumasok sa mansyon ng pamilya George. Ikaw ay tinulyapan ni Winston George ang kanyang mga bodyguard na nasa sahig. Nasugatan habang tinanong niya ang mga hindi tinatanggap na panauhin sa harap niya habang siya ay nakasuot ng hindi kanais-nais na ekspresyon. Master George, napag-alaman ko na ang manugang na lalaki ay nagpakasal sa pamilya Taylor, Jack niregaluhan ka ni White ng villa bago siya umalis. Tama ba yon?
Parang nagkakasundo kayo, matamlay na komento ni Luis. Nagdilim ang mukha ni Winston at nadurog ang puso niya nang marinig iyon. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagdating ng mga landmarks mula sa Gin City sa Eastfield. Higit sa lahat, dumiretso sila sa kanyang tirahan matapos mabigang mahanap jacket ang iba pa. Mga Ginoo, wala akong magandang relasyon diya kahit na nagpapasalamat kami sa kanya sa pagpapagaling sa aking anak na babae, at hindi ko itatanggi ang kanyang hindi kapani-pani walang mga kasanayan sa medikal. Bukod doon, alam mo rin kung paano dumalo ang lahat ng mga Gods of War jacket ang kasal ni Selena. Ang sino mang nasa tamang pag-iisip ay dadalo sa kanilang kasal at sisikaping pasayahin sila. At least, kailangan naming panatilihin ang magandang relasyon sa kanila dahil natatakot kaming masaktan sila. Ganon din ang ginawa ng pamilya namin. Walang pakialam nang umiti si Winston, sandaling huminto bago siya nagtapos, kami. Ang pamilyang George ay kapareho ng ibang pamilya. Tinusubukan naming panatilihin ang isang magandang relasyon si Jack at ang mga Taylor, at wala kaming ibang alam tungkol sa kanila. Mukhang may sense ang sagot ni Winston kay Luis, pero idiniin pa rin niya ang, kung wala kang magandang relasyon, bakit nila binigay ang villa sa iyo? Nagmamadali silang umalis kaya hindi na nila maalis ang villa sa napakaikling panahon at hindi nakatulong ang 100 tao na gustong pumatay sa kanila bago sila umalis. Jack, gayunpaman, pinatay ang mga asasin at ang lupa ay nagkalat ng mga katawan sa lahat ng dako. Iniling nila sa akin na tulungan silang tanggalin ang mga bangkay dahil binuwag na nila ang kanilang mga bodyguard dati at kakaunti lang ang natira. Binigay nila sa akin ang villa para magpadala ako ng mga maglilinis ng mga katawan. I mean, bakit pa nila ibibigay sa akin ang buong villa ng ganoon? Tumawa si Winston. Ayaw niyang magsinungaling sa kanila tungkol sa mga bagay na tulad nito. Sila ay matalino at malalaman ang lahat sa isang simpleng pagsisiyasat lamang. Hindi sila makikipag-ugnayan sa kanila ng ganoon kaganda kung alam nilang nagsinungaling siya sa kanila. Ang mga taong ito ay makapangyarihang mga Panginoon at hindi nila maaaring masaktan ang alinman sa kanila. Masasabi ni Luis na hindi nagsisinungaling si Winston sa kanya matapos marinig ang buong paliwanag niya. Naisip niya ito at sinabing, "Oh, tama, alam mo ba kung saan sila patungo? Dapat may alam ka, di ba?" Umiti ng mapait si Winston. Paano natin malalaman? Jack, hindi tanga, at umalis sila sa kalagitnaan ng gabi. Siguradong sobrang alerto sila na makikita sila ng iba at alam nila kung saan sila patungo. Kabanata 934. Hindi alam ni Luis ang isasagot matapos marinig ang sigat ni Winston. Natahimik siya sandali habang pinag-isipan ng mga bagay-bagay bago siya nagkomento, "Paano ito? Aalis kami ngayon, ngunit iwan namin ang aming mga kontak sa iyo. Tawagan kami sa sandaling makatanggap ka ng anumang balita tungkol sa kanila, alamin kung saan sila nagpunta o kung nakabalik na sila. Hanggat binibigyan mo kami ng kapakipakinabang na balita, bibigyan ka namin ng magandang gantimpala bilang aming pasasalamat. Sige, huwag kang mag-alala, mga Ginoo. Tiyak na makikipag-ugnayan ako sa iyo kapag mayroon akong balita tungkol sa kanila." Tumanggo si Winston at sumang-ayon dito. Magaling, tumanggo si Luis at umalis kasama si Tao at ang kanyang mga subordinate. Pinunasan ni Winston ang malamig na pawis sa kanyang noo pagkalabas nila ng kanyang mansyon. Halos atakihin ako sa puso. Nagdala sila ng higit sa 100 tao at tiyak na maraming mga master sa kanilang hanay. Sa sandaling ito, si Sharon na nakatayo sa likuran ni Winston at ng iba pa ay naglakad pasulong. Jack at ang iba ay gumawa ng isang matalinong desisyon. Sino ang makakaalam na ang mga taong ito ay hahanapin sila sa napakailang panahon? Mahihirapan sila kung hindi sila umalis. I wonder if Goddess of War Lana can match up to those people. Siyempre, hindi pwedeng laging katabi si Lana Jack at ang kanyang pamilya, hindi ba? Paano kung makahabol ang mga taong ito, Jacket, yung iba bago sila umalis?
Baka patay na sila sa oras na maabutin sila ni Lana. Pinunasan ni Winston ang malamig niyang pawis habang nagsasalita. Tama iyan. Bagaman Jack ay may magandang relasyon sa mga gods of war na ito, ang pamilya Lambert ay isang makapangyarihang pamilya mula sa Gin City. Sino ang nakakaalam kung ang mga Diyos ng digmaan ay makakasakit ng gayong malaking kapangyarihan para sa Jack at ang kanyang pamilya. Isang pag-iisip ang naisip ni Sharon habang nagmamadaling sinabi, kailangan kong tawagan kaagad si Miss Selena at papalitan siya ng kanilang mga numero ng telepono. Natatakot ako na mahanap nila Jack at ang iba ay may mga telepono kung mahuli nila ang isa sa mga kamag-anak ng Taylor. Tumango si Winston matapos niyang marinig ang sinabi ni Sharon. Definitely, Jack at ang iba ay nakatulong sa amin ng malaki, at Jack ay isang hindi kapani-paniwalang dakilang tao. Inaasahan ko na siya ang nagbaligtad ng ilang mga klase, o marahil ay nagtanong siya sa iba. Ang aming buhay ay naging mas mabuti nang walang mga puwersang nagdudulot ng kaguluhan. Tumango si Sharon. Kung hindi nila sinaktan ang mga Lambert ay nalampasan ng mga Taylor ang mga Drake. Ngayong umalis na ang mga Taylor sa Eastfield, higit na nakikinabang ang mga Drake sa lahat ng ito. Ang makapangyarihang mga angkan tulad ng Eagle Clan at Kingston Hall ay nawala at walang makakapigil sa mga Drake sa kanilang landas ng pagpapalawak. Oo, ngunit ang mga Drake ay makatwirang mga tao sa kabutihang palad, sabi ni Winston, na may maliit na tango sa kanyang ulo. Nga pala, nabalitaan ko na walang makakarating sa Goddess of War Lana nitong 2 araw. Walang nakakita sa kanya na umalis kanyang bahay. Sumimangot ang mukha niya habang nag-iisip ng mabuti si Sharon. Baka umalis na siya kasama may jacket ang iba pa. Diyon ay para sa pinakamahusay. Ang galing ni Lana sa labanan, at jacket ang iba ay magiging mas ligtas sa kanya. Napabuntong hininga si Winston nang makita ang masayang ekspresyon ng kanyang anak. Sharon, alam kong gusto mo Jack marami, ngunit siya ay isang lalaking may asawa at may magandang relasyon sa kanyang asawa. Higit sa lahat, mas mataas siya sa pedestal at hindi niya ibinabahagi ang nararamdaman mo para sa kanya. Buntong hininga. Sana talaga ma-let go mo yung feelings mo at magsimula kang maghanap ng lalaking makakabuti sa'yo. Umanap ka ng boyfriend para hindi na kami mag-alala ng nanay mo sa'yo. Nawala agad ang ngiti ni Sharon. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, pare, naiintindihan ko ang sitwasyon, Jack tunay na isang stellar na individual, at maaaring hindi tayo angkop sa isa't isa. Huwag kang mag-alala, titignan ko kung may magugustuhan ako at susubukan kong pumasok sa isang relasyon. Gagamutin ko Jack bilang isang mahal kong kaibigan. Mabuti. Dumaki na si Sharon ko. Tumango si Winston bilang kasiyahan at hindi nagtagal ay bumalik sa bahay. Sa sandaling iyon, Jack, si Selena, at ang iba ay nag-e-enjoy sa kanilang pagkain nang makatanggap ng text message si Selena. Kabanata 935. Nagpadala sa akin ng text si Miss Sharon at sinabing halos 100 tao mula sa pamilya Lambert ang pumunta sa Eastfield. Nagtanong tungkol sa pagpunta namin sa kanilang bahay para sa impormasyon. Iminungkahi niya na palitan namin ang aming mga numero ng telepono upang maging mas ligtas kami, anunsyo ni Selena habang nakatingin sa kanyang telepon. Oo, kailangan nating magpalit ng ating mga numero ng telepono. Ano ang gagawin natin kung hindi tayo magbabago at hahanapin nila? Tayo. Nagulat si Fiona nang marinig ang balita at natakot siya na baka hanapin sila. Sumang-ayon si Andrew at idinagdag, mas maganda kung itigil ng lahat ang pakikipag-ugnayan sa iba pa nating mga kamag-anak pagkatapos nating magpalit ng numero. Baka sabihin pa nila kung sino tayo at kung saan tayo tutuluyan napaka-impyerno kung makalusot. Napabuntong hininga si Old Master Taylor. Kung tutuusin, miyembro din iyon ng pamilya Taylor. Bagaman pinili nilang umalis ng walang puso, hindi nila ninais na may mangyari sa ibang mga kamag-anak at hindi rin nila nais na ihinto ang pakikipag-ugnay sa kanila. Jack, on the other hand, nonchalantly spoke, truthfully,
I don't think that it'd be a big deal if we change our numbers or not. Hindi naman talaga ako natatakot sa pamilyang Lambert na ito, lalo na't napakaraming masters ang kasama namin dito. Parehong kasama namin si King of War Celestino at Goddess of War Lana. Pinili kong magtago sa kanila at pumunta dito sa ibang dahilan. Bukod doon, ayokong idamay ang sarili ko sa gulo ng pamilya Lambert. Maaari mong ipagpatuloy ang iyong pagmamayabang. Magsabi ka lang ng totoo kung paanong hindi ka kumpiyansa. Paano mo masasabing ayaw mong idamay ang sarili mo sa gulo? Ano ang maganda sa pagtakbo natin sa napakalayong lugar? Mas gusto kong manatili sa Eastfield, maganda ang buhay doon. Inilibot ni Fiyong ang kanyang mga mata Jack at naramdaman iyon Jack ay nagyayabang. Inay, maraming pakinabang sa paglipat dito. Jack ngumiti at nagpaliwanag, napansin mo ba na ang lungsod na ito ay laging natatakpan ng mga ulap at ambon? Kilala rin ang lungsod na ito bilang City of Martial Arts at maraming masters dito. Ang sinusubukan kong sabihin dito ay ang lungsod na ito ay matatagpuan sa isang espesyal na lokasyong geographical. Ang mga taong nagtatrabaho sa lungsod na ito ay may mas mahabang buhay at ang kasaganaan ng gayong malaking lungsod ay hindi maihahambing sa Eastfield. Ang lungsod na ito ay maaaring gawing mas mahaba ang buhay ng mga tao ng ilang taon. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Naghinala si Fiona kung ano Jack sinasabi. Jack natawa sa kanyang hinala habang nagkomento, "Yanan, maraming bagay sa mundong ito na hindi maipaliwanag. Halimbawa, ang maningning na perlas ni Lolo. Ngayong inilagay niya ito sa tabi ng kanyang kama habang siya ay natutulog, hindi mo ba nakikita na ang katawan ng matandang master ay higit na malusog kaysa dati? Hindi siya madaling magkasakit at nabawasan din ang posibilidad na magkatrangkaso siya. Ito ay totoo. Hindi ako madaling magkatrangkaso at bumuti na rin ang aking gana at espiritu. Mas nai-enjoy ko ang aking mga pagkain at tila ang makinang na perlas na ito Jack ang regalo sa akin ay isang hindi kapani-paniwalang espesyal na bagay." Buong pusong tumawa si Old Master Taylor. Kay Jack sinabi na ito ay isang magandang lugar, pagkatapos ay dapat na gayon. Tingnan natin kung kaya kong mabuhay hanggang sa mag-100 taong gulang ako. Taglit na natahimik si Fiona dahil doon, nag-iisip ng mga bagay-bagay bago siya sumagot. "Hindi ko alam kung kaya mong mabuhay. Nang ganoon katagal, ngunit iginiit ko na lahat ay magpapalit ng kanilang mga numero bukas para maging ligtas." Nakuha ko. Kabanata 936. Tagabi, Jack at muling nasa kama si Selena pagkatapos nilang maligo. Jack hindi napigil ang yakapin at harapan niya. "Halika ng magandang babae sa Yandex Games, hindi ka ba pagod?" Namula si Selena na may nahihiyang ekspresyon sa mukha. Nakakunot ang noo ni Selena habang pinagmanmasdan ang kakaibang peklat Jack's arm pagkatapos niyang habarin ang kanyang damit. Sabi niya, "Honey, kakaiba ang pakiramdam ko sa tuwing nakikita ko itong peklat sa braso mo. Bakit parang malaking kaliskis ng isda? Bukod pa riyan, dahil mayroon kang mahusay na kasanayan sa medisina, bakit hindi mo ito maalis?" Jack mapait na ngumiti pagkat niyang marinig ang sinabi nito. Hindi ganoon kadaling alisin ang peklat na ito ngunit maaaring mawala ito kaagad. Jack hinalikan si Selena pagkatapos niyang magsalita. Kinaumagahan, nauna ang mga bodyguard kay Young Master Quinton. "Young Master, nag-inquire na kami ng malinaw at silang tatlo ay nananatili sa isang lugar. Bukod doon, kamakailan lang din sila dumating. Sa tingin ko sila ay isang pamilya na kamakailan ay lumipat mula sa ibang lungsod at nanirahan dito. Pumili sila ng 20 villa sa isang shot. Pinati ng bodyguard si Caleb at sinabing, "Ano? Kara-rating lang nila dito. F-sake, they dare act so outrageously kapag nakarating lang sila sa lugar na ito. Naglakas loob pa silang saktan ang pangalawang tiyuhin ko." Nakasimangot na sabi ni Caleb. "Maraming master ang alam ng pangalawang tiyuhin ko. I need to act fast and make my move soon dahil galit na galit ang tito ko sa mga taong ito. Kung malaman ng tiyuhin ko kung saan sila tumutuloy at magpadala ng mga amo para patayin sila, hindi ba mawawalan
ako ng pagkakataong mahawakan ng magiliw na kagandahang iyon. Tumango rin ang bodyguard at nagmungkahi, "Young master, paano ito?" Kumuha ng nereming tao na bantayan ang kanilang pinto. Araw-araw. Ilingin sa kanila na maghintay at tumawag kaagad sa iyo kapag lumabas ang babaeng iyon ng mag-isa o kasama ang kanyang kasintahan. Paano iyon tunog? Sige, pumunta ka na at mag-ayos. Huwag mo akong tawagan agad. Ulihin ang babae at dalhin sa hotel bago mo ako tawagan. Umiti ng walang pakialam si Caleb. Hindi naman magiging problema ang umawak ng babae, di ba? Ang eye-locking iyon ay mukhang wala siyang anumang kakayahan sa pakikipaglaban. Kung hindi, bakit wala siyang sinabi noong isang araw? Okay, young master. Ginagawa na natin ito ngayon. Tumango ang bodyguard at umalis na para ayusin. Kamansyon ng pamilya ni White, ang 9th Patronum, si Brenton White, ay naglakad patungo sa ginang, si Lily Lagorio na may mabigat na ekspresyon sa kanyang mukha. "Madam, may problema tayo," sabi ni Brenton kay Lily na nakakunot ang noo. "Anong nangyari?" Ininom ni Lily ang tsaa sa kanyang tasa at nakakunot noong tanong. 2 days ago, nakipag-ugnayan pa rin ako sa mga taong iyon. Tinabi nila na parehong hinanap ng Mayordomo at Beth Whitejacket. Joanne. Kahit na hindi ko alam kung bakit, dapat nandyan sila para manghimok Jack bumalik. Hindi nakaimik si Brenton. Matagal nang nawala ang young master, siguro iniisip ng marami na tiyak na namatay na ang young master. Hindi mahanap ng mga tao namin ang young master kaya malamang pinag-iisipan ni Nash White na kunin Jack bumalik upang manahin ang mga ari-arian ng pamilyang puti ngayong namamatay na siya. Kabanata 937. Nagdilim ang mukha ni Lily nang marinig ang sinabi ni Brenton. Buong lakas niyang hinawakan ang tasa at ang tasa ng tsaa ay naging alikabok ng malakas. Tumayo iya at galit na sinabi, "Wala na bang iba sa pamilyang puti? Hindi ba pwedeng ang ibang kabataan sa pamilyang puti ang magmamana? Kahit sino ay maaaring maging susunod na master bukod si Jack Puti." Tumingin siya kay Brenton pagkatapos niyang magsalita. "Oo, Zero, ginawa Jack bumalag sa kanila. Sabi mo may problema tayo, ibig sabihin ba na Jack bumalag kasama nila? Kung ganon, ang dami kong pinadala at wala ni isa sa kanila ang kalaban ni Beth at ng Mayordoma. F-sake, hindi ko sila mapapatay sa daan." Noon lang sumagot si Brenton sa kanya, "Sinabi sa akin ng mga tao natin iyan Ayoko ng banmalik sa kanila dahil sa nangyari kanina. Kaya bumalik ang Mayordoma at si Beth ng mag-isa. Tinabi ko sa aking mga tao na kumilos pagkatapos nilang umalis." Napahinto si Brenton dito bago muling nagsalita. "Gayunpaman, tinawagan ko sila mula kahapon at nabigo akong makipag-ugnay. Sa tingin ko patay na silang lahat at hindi ko alam kung ano ang sitwasyon. Tinasabi mo sa akin na nagsimulang kumilos ang ating mga tao pagkatapos umalis si Beth. At ang iba pa ngunit namatay pa rin sila." Huminga ng malalim si Lily at napasigaw. "Chitty, kung ganon, ibig sabihin Jack baka may talagang malakas na combat powers. Kung hindi, paano niya papatayin ang mga tao mula sa pamilyang puti? Nagpadala kami ng ilan sa kanila." Umiling si Brenton. "Baka hindi ganito. May posibilidad Jack may mga master na tumutulong sa kanya. Kung tutuusin, medyo mayaman at makapangyarihan siya sa Eastfield. Baka kumuha siya ng ilang malalakas na bodyguard. Ang aming mga tao ay hindi inilantad ang kanilang mga pagkakakilanlan at sinabi na sila ay mula sa pamilyang puti, tama ba?" Napaisip si Lily at nagtanong. "Talagang hindi. Tinabi ko sa kanila na huwag ilantad ang kanilang pagkakakilanlan at pumatay na lamang Jack." Confident na sabi ni Brenton. "Sana Theo Jack may kasama siyang master. Kung talagang may lakas siya para patayin ang ating mga kababayan, bali hindi na siya bumalik sa pamilyang puti. Kung talagang gagawin niya, sinasat ang iba pa mula sa pamilyang White ay magtutuon ng pansin sa pagsasanay sa kanya. Tutulungan nila siyang maging tagapagmana ng pamilyang puti ng buong puso."
Nasasaktan din si Lily nang maisip niya iyon. Hindi kami papayag, Jack, pumalag kahit anong mangyari. Patuloy na magpadala ng mga tao, Jack. Maaaring hindi alam kung sino ang gustong patayin siya dahil hindi nila inilantad ang kanilang mga pagkakakilanlan. Huwag kumilos ng walang pag-iingat sa pagkakataong ito, magpadala ng maraming talagang magagaling. Oo, ginang. Tumanggaw si Brendan. Tige na gawin mo na ang mga bagay-bagay. Huwag kang mag-alala, hindi kita nakakalimutan kapag tapos na tayo. Sa wakas ay kumaway si Lily at pinaalis si Brendan. Pinag-isipan niya ito bago magpadala ng isang tao upang kunin ang ikatlong matanda. Madam, paano kita matutulungan? Dami mismo na ba ako sa madaling araw? Umisi ang pangatlong matanda at niyakap si Lily mula sa likuran pagkatapos niyang isara ang pinto. Diretso ang tingin ni Lily sa kanya at itinulak siya palayo. Inihiling kong pumunta ka ngayon para pag-usapan ang isang seryosong bagay. Ano ang dapat ipag-alala? Namamatay si Nash. Kailangan lang nating maghintay ng isa pang 2 hanggang 3 buwan at wala tayong dapat ipag-alala pagkatapos niyang mamatay. Umisi ang pangatlong matanda. At sinimulan ng kanyang kamay na galugarin ang katawan ni Lily. Kabanata 938. Itigil mo yan. Umalas si Lily sa yakap ng ikatlong matanda at binigyan siya ng mapang-asar na tingin. May importante akong kailangan kang gawin. Kailangan mong magdagdag ng isa pang 200 tao upang hanapin ang aking anak at maibalik siya. Naiintindihan mo ba? Bahagyang nagdilim ang mukha ng ikatlong matanda nang marinig niya ito at walang magawang sinabi, "Babe, sa tingin mo ba ayoko nang bawiin si Lance?" Nagpadala kami ng daan-daang tao na naghahanap sa kanya dati. Napakalalim ng hindi kilalang kagubatan na iyon at napakakomplikado ng tanawin. Alam mo ba kung gaano kahirap maghanap ng isang tao doon? Bukod doon, maraming halimaw sa loob. Kung hindi tayo mag-iingat, baka mamatay ang ating mga tao doon. Gayunpaman, tumugon si Lily na may malamig na ekspresyon. I'm asking you to find one person, we're looking for several people. Pumasok si Lance kasama ang ilang tao kaya dapat may naiwan silang mga daanan, di ba? Dahil sinabi mo rin napakalaki at malalim ng kagubatan, tiyak na hindi tayo nagpadala ng sapat na mga tao. Gagana ito kung magpadala ka pa ng 200 katao. Bukod pa riyan, ang mga taong pumasok ay magiging mas ligtas sa dagdag na bilang ng mga taong pinapasok natin. Pamantong hininga ang pangatlong matanda. Honey, sa tingin mo ba kami lang, ang white family and members, ang nag-aalala? Nakapagpadala na kami ng maraming tao at pinapasok din ng mga pamilya ng mga pumasok kasama ang young master. Ngayon, libo-libong tao ang naghahanap sa kagubatan. Ang pinakamahalagang punto ay wala pa rin silang mahanap pagkatapos maghanap ng 2 buwan. Kaya, ang young master at ang iba pa ay maaaring imposible, hindi pwedeng patay ang anak ko. Napaka-talented niya. Baka ma-stalk siya doon. Ganun dapat. Kailangan mong hanapin siya, magdagdag ng higit pang mga tao at hanapin siya. Namumula ang mga mata ni Lily at para siyang baliw. Okay. Ako na ang maghahanda bukas, okay. Bagamat naiinip ang pangatlong matindoa, pumayag lang siyang pasayahin si Lily. Mas parang ganon. Walang mangyayari sa anak ko. Medyo kumalma ang emosyon ni Lily. Maaaring hindi mo alam ito ngunit ang batang iyon, Jack, baka bumalik. Big mong sabihin ang bastos na anak ng amo at ng babaeng iyon. Sumimangot ang pangatlong matanda at sa wakas ay napagtanto kung bakit nagmamadali si Lily na bawiin ang panganay na young master. Natatakot siya si Jack pagbabalik ni. Oo. Natuklasan ko ang mayordoma at si Miss Beth nang umalis kasama ang ilang tao ilang araw na ang nakakaraan. Naramdaman kong may hindi tama kaya nagpadala ako ng palihim sa kanila. Dahil dito, natuklasan ng aming mga tao na talagang hinanap ni na Tito at Beth sina Joan at Jack. Baka iniisip nilang ibalik sila dito. Gayunpaman, lihim kong pinutol ang relasyon ng mag-ama.
Nagdulot ito Jack na kamuhian si Nash kaya hindi siya bumalik kasama si Titus at ang iba pa. Dahan-dahang sabi ni Lily. FC, buti na lang hindi sila nagkabalikan. Ngayon na iniisip ng lahat na patay na ang panganay na Young Master at kung hindi namin siya mahanap sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, maaaring magtanong si Nash, Jack upang magmana ng posisyon ng White Family Master kapag siya ay namatay. Mahihirapan tayo niyan. Hindi napigilan ng ikatlong matanda na huminga ng malalim matapos niyang marinig ang sinabi ni Lily at sa wakas ay kinilala niya ang kabigatan ng issue. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, muling nagsalita ang ikatlong matanda. Dahil si Titus at ang iba ay bumalik na wala jacket ang babaeng iyon, bakit hindi mo ipadala ang mga tao upang patayin sila? Maaalis natin ang banta minsan at para sa lahat. Dati, hindi naman sila threat sa amin dahil never silang kinontak ni Master at talented talaga ang panganay na Young Master. Gayunpaman, iba na ngayon na nawawala ang Young Master at napakasakit ng Master. Pang-Jack pagbabalik, tiyak na tutulong ang mga miyembro ng pamilyang White Jack upang itaas ang kanyang lakas at maging pinuno ng pamilyang puti. Umiti ng mapait si Lily. Sa tingin mo nasubukan ko na. Nawalan ako ng kontak sa mga taong pinadala ko at baka patay na sila. Paanong posible iyon? Napakahina ba ng mga taong ipinadala natin? Imposible yan. Ang ating mga tao ay mula sa isang anino na pamilya at sino man sa kanila ay 1 in a million master. Paano nila mabibigo na patayin ang isang pares ng mag-ina? Nagulat na naman ang ikatlong matanda. Ang lahat ay tila nawala sa kanyang kontrol. Kabanata 939. Hindi rin ako sigurado. Tigire Jack lalo lang lumakas pagbabalik mula sa larangan.ng digmaan. May tumulong sa kanya. Narinig ng ating mga tauhan ang mga chismis ni Jack ay may mahusay na relasyon sa Diyosa ng digmaan mula sa Eastfield. Pinaghihinalaan ko na maaaring ang Diyosa ng digmaan ay may kinalaman dito o ang pamilya Taylor ay sapat na mayaman upang kumuha ng mas mahuhusay na bodyguard para protektahan sila ngayon. Napaisip si Lily pagkatapos niyang isipin iyon. Kung gayon, ano ang gagawin mo ngayon? Sumimangot ang ikatlong Grand Elder. Sa hitsura nito, Jack at hindi pwedeng manatili si Joanne. Naka-assign na ako kay Petronum na mag-asikaso sa kanila. Sa pagkakataong ito, magre-recruit siya ng mas malalakas na manlalaban sa mas malaking bilang. Isang malalamig na ngiti ang ibinigay ni Lily. Kahit patay na ang anak ko, hinding-hindi ko hahayaan Jack maging White Family Head. Hindi kailanman. Ma'am. Dapat ay maayos dahil nakapagtalaga ka na ng mga tao sa trabaho. Ang ikatlong Grand Elder ay nagbigay ng maliit na ngiti. Pagkatapos ay napayakap siya kay Lily sa isang iglap. Ang tagal na nating hindi nagkasama, babe. Magsaya tayo ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng 200 lalaki para tulungan kang mahanap si Lance bukas. Ngayon nag-uusap tayo. Pinandilatan siya ni Lily habang binuhat siya papunta sa kama. Labas na sila, labas na sila. Sa sandaling ito, sa labas ng villa kung saan Jacket ang iba ay nananatili, may ilang sasakyan na nakaparada sa malapit. Hindi nagtagal, isang bodyguard sa kotse na mula sa pamilyang Quinten ang agad na nagsabi sa bodyguard na nasa tabi niya. Magaling. Ang babaeng nakamaskara ay hindi lumabas, ang lalaki at babae lang ang lumabas. Sa pagkakataong ito, hindi sila magiging napakalakas na manlalaban, malamang. Mapapadali nito ang ating trabaho. Napansin naman ng ibang bodyguard Jacket si Lina habang palabas sila ng bahay, nakangiti. Tuwang-tuwa ang mga tao sa sasakyan. Naghintay sila hanggang Jacket humakbang pa si Selena ng ilang hakbang pasulong pagkatapos ay nag-zoom ang mga sasakyan at huminto sa tabi nila. Mabilis na lumabas sa mga sasakyan ng 17 hanggang 18 na bodyguard mula sa pamilya Quinten at umikot Jacket Selena. Sino ka? Jack napansin niya ang tuwang-tuwa sa kanilang mga mukha at naramdaman niyang hindi sila nagpunta rito dahil sa mabuting kalooban. Kumunat ang niya at nagtanong. Nasaktan mo siyang Master Quinten at sa tingin mo makakatakas ka.
Isang malamig na ngiti ang ipinakita ng isa sa mga bodyguard. Nakatingin ang Ting Yoring Master sa babae dito. Ikaw naman, ang mga mata niya sa buhay mo. Kabanata 904. Ang iyong young master ay may magandang lasa. Nakatutok ang mga mata niya sa maraming bagay. Tayang naman at wala siyang karapatang gawin iyon. Tingnan kung anong personalized na Jack natawa nang marinig niya iyon, panghahamak ang tumalim ang kanyang tingin. Kunin muna natin siya. Hindi na nagaksaya pa ng oras ang bodyguard na magsalita. Inunat niya ang isang braso at ikinabit ang kanyang mga daliri Jack. Sa susunod na segundo, Jack hinawakan niya ang palso ng bodyguard. Pinahihit niya ang braso ng isa pang lalaki at umalangaw-ngaw ang isang nakakasakit na putol ng mga buto. Ang bodyguard mula sa pamilya Quinten ay agad na nagpakawala ng isang matinding hiyaw. Siya ay nasa sobrang sakit na ang lahat ng kulay ay leached mula sa kanyang mukha at siya kililya. May death wish ka ba? Ang dalawa pang bodyguard ay natigilan saglit nang makita ang ganoong lakas mula sa Jack. Mabilis silang nakabawi at sabay-sabay na hamhampas sa kanya, sinalakay siya. Mula sa magkabilang panig, Jack nagpadala ng 2 kamao ng sunod-sunod. Lumipad pa atras ang 2 lalaki sa 1 segundo. Hindi pwede. Nagulat ang ibang mga bodyguard sa nakita. Tumugod sila, umatake Jack. Ang mga bodyguard ay medyo bihasa sa martial arts. Ito ay bihirang makahanap ng mga bodyguard ng kanilang kalibre pabalik sa Eastfield at ang ilan sa kanila ay malamang na kasing lakas ng mga pinunong commander. Gayunpaman, wala silang magawa Jack, lahat sila ay natamba sa wala pang 10 segundo. Medyo marami sa kanila ang nasa sobrang sakit na nawala ng malay. Ang ilan sa kanila ay nabali rin ng mga tadyang. Bumalik ka at sabihin mo sa iyong amo na hindi tayo mga taong madali niyang masaktan. Kaya mas mabuting huwag na siyang maghanap ng gulo. Kung hindi, malamang na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong pagsisihan ang kanyang desisyon. Jack, isang malamig na titig ang binaril sa mga lalaking namimilipit sa lupa. Iniluwa niya ang mga salitang iyon bago niya hinawakan ang kamay ni Selena at lumayo. Tara na. Laking gulat ng mga bodyguard. Kinuha nila ang kanilang mga sugatan at nagmamadaling umalis sa lugar. Ano? Sa garden ng isang bilya, galit na galit si Caleb nang matanggap niya ang ulat mula sa kanyang mga bodyguard. Tinasabi mo sa akin na walang kapare sa kanya ang mga lalaking iyon. Tinalo niya ang higit sa 1 dozen sa iyo ng mag-isa. Tama, young master. Hindi namin inaasahan na ganoon din siya kalakas. Ang kanyang husay sa katumbas ng ating assistant pakikipaglaban ay malamang na commander. Isang buntong hininga ang pinakawala ng isa sa mga bodyguard. Medyo marami pa rin sa amin ang na-hospital. Higit sa ilan ang nabali ang kanilang mga tadyang. Naging pabaya kami. Hindi namin inaasahan na ganoon kalakas siya. Baka makalaban din yung babaeng yun. Pero hindi naman siguro sila kapares ng babaeng nakamaskara noong isang araw kaya hindi sila sumipot noon. Parang mga general talaga. Nagsalubong ang kilay ni Caleb. Nagdilim ang ekspresyon niya. Kung ganoon ang kaso, ibig sabihin ay wala na siyang pagkakataong makuha ang babaeng iyon. So sinasabi mong may lakad ang dalawa. Napaisip siya sa sitwasyon, sak hindi maiwasang magtanong ni Caleb. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.